Okay, hindi natin patatagalin. Nais natin marinig ang patotoo ni Pastora Joanne. Cancer survivor, breast cancer survivor. Purihin ang Panginoon. Good morning po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. At kagalakan po sa amin ni Pastor Jerry na muling maimbitahan dito sa inyo pong church. At nung chinat nga po kami ni Ma'am V, kinabahan kami ni Pastor. Sabi ko, sa Diyos lang po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Kasi masaya na po kaming naglilingkod sa mga katutubo. Kaya nung chinat po kami ni Ma'am V, ay talagang nakakakaba naman. Teacher namin sa Bible School eh. At isang bagay yung naisip ko nung time na yon. Sabi ng Panginoon sa akin, anak, panahon na para, kasi nakita ko yung tema po ninyo, radiate. Di ba yung sumisinag, nagliliwanag? Ito yung pagkakataon para makapagpatotoo ka kung ano yung ginawa ko sa buhay mo. Taon 2021 po ay nakapako na meron akong bukol sa right breast ko po. And then, hindi ko pinansin yun. Gano'n naman po, ma'am, di ba? Kasi dinadala natin. By faith tayo eh. At talagang nananalangin ako sa Diyos na wala lang ito. Matigas siya, solid na nasa loob ng dibdib. At tuloy lang kami sa misyon. 6 months yun na hindi ko siya pinapansin. At tawid kami ng dagat, lakad kami sa gasangan. Kung ano yung puntahan ng asawa ko, yun yung leading ng Lord, sasama ako sa kanya. And then after 6 months, bigla siyang kumirot. At doon ko na naisip na kailangan ko magpa-check up. Kasi sobrang sakit po niya. At hindi ko lang po alam kasi kung may naka-experience na sa inyo na nagkaroon ng sakit na cancer. Pag kumikirot siya, parang kinukuryente. Na parang talagang gusto mo na lang na umuwi na sa Panginoon. At nung time na yon na nagpa-check up nga po ako, kailangan i-biopsy. Andun yung pagtitiwala ko sa Panginoon eh. Panatag ako nung time na yon. November 2022, yun na-diagnose na po ako na meron akong breast cancer. Naging stage 3 po ako. Yung mga kasabay ko doon, galing sila ng private. At kami ni Pastor, talagang nananalangin kami sa Panginoon na, Lord, alam ko, kalooban mo itong nangyayari. Kaya kung magpapagamot po ako, dadalhin mo po ako doon, Panginoon, sa doktor na mayroong malasakit sa akin. Talagang pray kami ng pray ni Pastor. At habang nananalangin kami, Lord, nawa itong doktor na ito na malalapitan po namin, bigyan mo siya ng puso na may malasakit. Kasi pagka pupunta ka ng ospital, maglalabas ka lang ng maglalabas ng pera. Tas alam niyo yon dahil hindi rin kasi advisable na lagi ka magsa-search. Kaya nung time na yon, pinakamabuting bagay na ginagawa ko, nagpe-pray po ako. Mahirap kasi ding makinig sa mga sabi-sabi. Liban na lang kung naranasan mo. Yung mga naririnig ko pa naman, mga nagpagamot na cancer, pero namatay. O paano ka naman makahangon ng gano'n pagka gano'n yung maririnig mo? At ang matindi nito, yung kasabayan ko ho, na parehas kaming may cancer din sa Mountain High, umuwi na rin sa Panginoon. Kaya sabi ko, Panginoon, naniniwala ako sa kung ano yung plano mo sa buhay ko.
Pero tulungan mo po ako na makayanan ko ito. At habang nagkukwentuhan, nababanggit nga po ni Pastor, may mga pagkakataon, pupunta kami ng ospital. Laging merong may mga to follow up, check up yun. After kasi ng biopsy, meron yung chemotherapy. Million po ang aabutin. 4 na treatment yung ginawa sa akin Yung mga kasabay ko, magkukwento sila sa akin galing ng private. Alam mo ba, milyon na yung nagagastos namin. Pero hanggang ngayon, hindi pa tapos yung treatment ko. Pag naririnig ko yon, alam ninyo, nagagalak ako sa Panginoon kasi wala kaming milyon, pero itinatawid kami ng Diyos. May time na pumunta kami ng ospital, laboratory ko po yun, isi-CT scan na ako. Isa pa lang po ito sa mga nangyaring yun, senaryo. Nung nandun na kami, natapos na lahat sa Cardinal Santos Hospital po ito. At yung hospital na yon, private po yun. Pero doon kami pinapunta ng doktor. Kami naman ni Pastor, syempre, dahil yun yung instruction, makabang naman kami sa pananampalataya. Pagdating namin doon, sabi nung nurse, okay ma'am, magsuot na po kayo nitong gown kasi pupunta na po kayo sa taas at CT scan na po kayo. Akit naman ako, kasama ko yung iba na may mga cancer, akit kami sa taas. Sa madaling salita, natapos. Pagbaba ko, sabi nung nurse, ma'am, ito po yung babayaran ninyo. Buong session po ito. 1 buwan po kayong radiation treatment. Pagtingin namin ni Pastor, 106,000. Habang tinitingnan namin yun, nagkatitigan kaming dalawa. Sabi ko, mahal, may babayaran tayo, mahal. Napaupo na lang kaming dalawa. At alam ninyo, nakausap namin yung doktor. Lumapit kami sa kanya. Dok, ito po ba yung aabutin nung radiation treatment ng aking asawa? Kausap po ni Pastor. Sabi niya, yes sir. Bakit po ba? Charity po ba kayo? Hindi kami umiimi kasi, di ba pag charity, ano yun yung sa pagkakawang gawa. Then, nung na-realize niya na kami ay mga pastor, sabi niya, okay. Okay, charity kayo. Sige. Asikasuhin natin yung papers ninyo. Hindi kami ni pastor, hindi kami, tahimik lang kami. At tinihintay namin na talagang ang Panginoon ang gumagawa. Wala kami sinasabi, wala kami ibang iniimik. Maya-maya sabi nung doktor sa amin, okay po, eto na po yung babayaran ninyo. May binigay na naman siyang panibagong papel. Pagtingin namin ni Pastor, alam niyo kung magkano? Yung 106,000 plus, naging 5,000 pesos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dito na naman. Sabi ko, Pastor, mahal, 5,000 na lang babayaran natin. Nung sinabi ko yun sa kanya, kaso lang mahal, wala pa tayong 5,000. 5,000 na lang yun. Talaga naman tayo mga pastor. Mga talaga halatang pastor talaga. 5,000 na lang babayaran. Pero wala pa kami 5,000. Di ito ngayon, kinausap ko yung nurse, kahit hiyang-hiya na talaga kami. Sabi ni Pastor, nurse, sinubukan lang naman po namin. Nurse, okay lang po ba kung itong 5,000 na ito ay next week na lang po namin babayaran? Babayaran naman po namin kasi sa ospital hindi pwede yun, mga kapatid. Automatic, pagka pupunta kang ospital, dapat may dala ka talagang pera. Baka pagalitan ka ng doktor pagka ganun. Pero alam niyo, sinubukan lang talaga namin siya. Sabi ni Pastor, nurse, okay lang po ba kung next week? Babayaran naman po namin. Alam niyo, sabi nung nurse, okay. Sige, next week niya lang bayaran.
Yung 5,000 pesos, hindi namin inaasahan na CT scan na ako't lahat-lahat. Dinala na kami doon ng mga cancer patient. Pero hindi kami nagbayad ng 5,000. Next week na kami pinagbayad. Gaano kabuti ang Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ang daming pangyayari sa loob ng 2 taon na nakipagbaka po ako sa sakit na cancer. At ito, naniniwala akong kalooban ng Diyos. Kasi mula sa magulang ko, yung mama ko, cancer din po yung kinamatay niya. Sumunod naman po yung ate ko. Breast cancer din po yung kinamatay niya. Pero ako sabi ko, Lord, di ba pinutol mo na yung curse na yon? Pero, alam niyo, pinaunawa sa akin ng Panginoon. Paano mo masasabing na pagtagumpayan mo ang isang pagsubok kung hindi mo naman mararanasan? Kaya at that time, lagi kami nagba-Bible study. Pinagmamalaki ko talaga yon lagi sa Bible study namin. Mama ko, may cancer yon, yung ate ko may cancer. Purihin ng Diyos, kinat na ng Lord sa akin. Pero alam niyo, hindi natapos doon ang lahat. Naranasan ko siya. At nung nandun na ako sa ganong sitwasyon, doon ko napapatunayan na talagang buhay ang Diyos. Hindi po siya nagkulang. At hindi po natatapos doon ang lahat ng paglilingkod natin sa Panginoon. Sabi ko nga, Lord, kilala mo po ako. Alam mo kung hanggang saan yung limitasyon ko. Pero sabi ko, Panginoon, hindi matatapos dito yung paglilingkod ko dahil lang may sakit ako. Kaya noong time na yon, nagpapa-chemotherapy po ako. At alam niyo ba yung side effect ng chemotherapy? Para ka na rin patay eh. Kasi yung buong katawan ko bagsak. Tas ang matindi nito, para pag umuwi na ako ng bahay, doon ko mas nararamdaman yung side effect kasi para na ako nahahay. Nagpapalpitate ako ng napakalakas. Suka ng suka. Tapos, hirap na hirap akong kumilos. Pero alam ninyo, hindi natapos doon ang lahat ng paglilingkod ko. Nagpapa-chemotherapy po ako noon. Nililid ng Lord na share the gospel. Even in your hardest situation. Kaya nung nagpa-chemotherapy ako, pupunta kami ng ospital. Biglang nakikita ko yung napakaraming mga cancer patient. Mamamatay sila nang walang pagkakilala sa Diyos. Inilagay ng Panginoon sa puso namin. Share the gospel. Magliwanag ka sa kanila. Radiant. Sabi dito, be marked of God's glory. Na kahit nandun ka sa sitwasyong nagigipit ka, may karamdaman ka, masaya ka pa rin naglilingkod sa Diyos. Ipinangangaral yung mabuting balita. Kaya noong time na yun, sige Panginoon, tatayuan ko to, tatanungin pa ako ni Pastor, kaya mo ba? Sige, kaya. Pagka naman yung medyo hinahapo na ako, kasi yun lagi ang side effect, hingaling ka, mapapagod. Siya naman, si Pastor na magsasalita. At buong chemotherapy po yun, mga kapatid. Naalala ko ako si Pastor Cesar. Ganon din si Pastor Cesar. Nagpapadialysis siya, tapos nagba-Bible study. Alam niyo yun na yung naging takbo ng buhay namin. Noong time na nagpapagamot po ako. Hindi natapos yung ministry dahil lang nasa gitna ka ng gipit na sitwasyon. Tapat po yung Diyos na pinaglilingkuran natin. At sabi ko nga nung time na na-diagnose po ako, nung una okay lang kasi nananampalataya tayo, by faith tayo. Alam ko, Lord, kasama kita, Panginoon. Pero pag nandun ka na pala sa enduring, kasi yung beginning talagang
Matibay pa yung loob mo, malakas ka pa, matapang ka pa. Pero pag nandun ka na sa kalagitnaan, yung enduring, talagang liligligin ka. Napakatinding battle yung kailangan mong ipagbaka. At dumating na ako dun sa point na, Lord, turo mo sa akin ano yung purpose. Bakit ako dumanas ng ganito? Kasi sabi ko, Panginoon, alam mo yung buhay namin. Isusuko namin yung pangarap. At nakita mo, Lord, yung ministry na mayroon kami. Naglilingkod kami sa iyo dito sa mga katutubo. Panginoon, kung gusto mo pa ako mabuhay, sabi ko, Lord, let me know what is your purpose. At alam ninyo, nung nandun ako sa kalagitnaan na yun, kasi nung time ng kalagitnaan ng treatment ko, meron akong anxiety, meron akong panic attack. At nasa kwarto lang kami ni Pastor, sigaw ako ng sigaw. Kailangan ko ma-release yung nararamdaman ko. Kailangan kong iiyak yon. Siguro sa mga nanay na nagbuntis postpartum syndrome, mas malala pa doon yung pinagdadaanan ko. Kailangan ko siyang i-release. At ang gagawin lang sa akin ni Pastor, kasi sisigaw ako sa loob ng kwarto. Hindi alam ng mga member namin yon sa labas po, ma'am. Tapos, iyak ako ng iyak, sigaw ako ng sigaw. Ang gagawin ni Pastor, yayakapin lang niya ako. Lilay hands niya ako. At pagpe-pray. Alam niyo, habang nililay hands ako ng aking asawa, glory to God, humuhupa ng humuhupa yung nararamdaman ko na pag-aalala. At alam mo yung sigaw ko na palahaw eh. Iba kasi yung sigaw sa palahaw. Yung palahaw, yung talagang todo na. Yung sigaw kasi sumigaw ka lang na malakas. Pero yung palahaw, mula pagpapalahaw ko, sigaw hanggang humupa no. Ganun na lang yung nangyari. Nung pinag-pray ako ni Pastor, binigyan ako ng kapayapaan ng Panginoon. At the time na nandun kami sa kalagitnaan ng pagpapagamot ko, mga kapatid, lagi kong pinangahawakan yung pangako ng Diyos. Nung nandun na po ako sa time na operahan na ako, ito na yun yung medyo mabigat sa amin. Kasi between death, yun and life and death. Ooperahan na po ako. At first time yun sa akin. Kaya siya, si Pastor, talagang nagpipray niya sa Panginoon, Lord, ikaw na pong bahala sa asawa ko. Nung dadalhin na ako dun sa operating room, totoo pala yung mga kapatid. Yung isang awitin na kinumpose ni Pastor Chris Ubod, kaya naman ako'y nakalaan maglingkod kahit ako'y masaktan, kahit sa kamatayan, hindi matatakot o kaya'y tatalikod, sa'yo'y mananalig ng lubos. Kinakanta ko yun. Noon nandun ako, ang daming pintuan na binubuksan. At abang palayo na ng palayo, si Pastor, nakikita ko pa siya, nakaabang pa sa akin. Nung nandun na kami sa pinakang huling pintuan na bawal lang pumasok yung asawa, kahit pa yung asawa mga kamag-anak. Ayun na, sabi ko, Lord, eto na talaga yun. Final na pintuan na to, parang sunod-sunod yung pintuan eh. Hanggang sa pinasok na ako dun sa pinakang looban. Alam nyo yun yung kinakanta ko. Sabi ko, pwede ko nang kantahin to. Kasi nung nasa Bible school kami, ang bigat kantahin nun. Hanggang kamatayan. Kaya nung pinapaawit yun sa mga senior, sabi ni Ma'am Bon, yan, papaawit nyo yun sa Panginoon. Kaya nyo bang gawin yan? Kaya nyo bang manindigan hanggang kamatayan? At nung nandun na ako sa operating room, sabi ko, pwede ko nang kantahin to.
Kasi alam ko, hawak ng Diyos yung buhay ko. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Pagdating doon, sabi nga, may anesthesia, yung pampatulog. Sabi ko, hindi ako matutulog. Talagang imumulat ko yung mata ko para lang makita ko anong gagawin sa akin. Natinarukan na ako, wala na. Paggising ko, ay natapos na po akong operahan. Meron na akong expander dito sa loob. Kung mapapansin niyo po, parang pantay siya. Ayun nandito. Expander na lang po yan. Tinanggal na yung lahat ng right breast ko. At lahat ng yon dahil sa biyaya at habag ng Diyos sa akin. Kaya sabi ko nga, Lord, alam ko, extension na ito ng buhay ko eh. Extension na lang po talaga. Kasi kami ni Pastor nung after namin ikasal, sabi ko, pangarap lang naman po na yung Panginoon magkaroon ng anak. Sabi ko, Lord, kasi gano'n naman, pagka after mong ikasal, syempre, anak na yung kasunod, magpe-pray ka na ng anak. Kaso, hindi anak yung binigay sa akin. Cancer yung ibinigay sa akin. At alam niyo, sabi ng Panginoon, anak, kailangan mo munang mapagtagumpayan yan. Kasi, sabi ng doktor sa akin, sa amin dalawa, hindi ako talaga pwedeng mabuntis. Kawawa po yung bata. At the time na mabuntis ako, nung time na yun, sabi nga, kaya nga bilin ng doktor, Ma'am, huwag ka munang magbubuntis ha. Pakiusap lang, sabing ganun. Kasi kawawa po yung bata. Hindi advisable na mabuntis pa. Until now, umiinom po ako ng maintenance. At natapos yung radiation ko, mula umpisa, biopsy, chemotherapy, surgery, huli yung radiation. Alam nyo, wala kaming milyon. Pero narito ako sa harapan ninyo, buhay at nagpapatuloy sa Panginoon. Hindi po nagkulang ang Diyos na pinagdilingkuran namin. Kaya salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Diyos. Kung merong kayong katulad ng pinagdadaanan kong sitwasyon, huwag kayong matakot. Magpa-check up po kayo, mga kapatid. Huwag kayong matakot na malaman yung resulta. Hamon yan. Magiging hamon yan sa inyo, sa bawat isa. Lagi kasing ganun eh. Makakapaka lang ng konting bukol. Negative na agad yung maiisip mo eh. Laging ganun. At dati nga, nung nagkaroon ng sakit na cancer yung mama ko tsaka yung ate ko, alam nyo, nasa isip na nga namin nun, dahil wala kaming pera, mamamatay. O, yun na nga yung nangyari. Namatay na nga lang nang walang ano. Pero, salamat sa Panginoon. Ulitin ko po sa inyo, wala kaming milyon. Pero may buhay kaming Diyos na pinaglilingkuran. Narito po ako sa inyong harapan. Nagpapatuloy at buhay yung patotoo. Salamat po sa Diyos. At ngayon po ay maintenance na lang po ako. 5 years po yun to 10 years. Salamat din po kung meron mang nakakakilala sa akin na nagpe-pray. Si Ma'am B, kasama po kami sa prayer nila. Salamat po. Napakalaking bagay po nung panalangin ninyo. Alam niyo nung time na nagpapakimotherapy nga ako, kung nakikita ko lang siguro yung spiritual realm, sabi ko siguro nakikita ko yung mga angels, pinagtatanggol ako eh. Kasi grabe yung battle ko po talaga nung nagpapakimo. Hirap na hirap ako talaga nung time na yon. Pero lagi kong inaalala at huli na po ito, lagi kong iniisip na tungkulin natin sa ministeryong ito, walang iba, kundi ang maparangalan ang Diyos. Maluwalhati siya sa buhay natin. Kaya, nung nangyayari sa akin yung ganong kalalagayan at sitwasyon, niisip ko, Lord, Ikaw ang mapaparangalan dito. Lord,
Nais kong malugod ka sa akin kahit sa ganitong sitwasyon at kalalagayan ko. Gusto kong malwalhati ka. Gusto ko na kahit sa ganitong kalalagayan, napaparangalan kita. Tungkulin po natin, mga kapatid, maparangalan ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya, salamat po sa Panginoon. Nawa po ay sa maikling patotoo na ito ay nahamon po kayo. Kaya patuloy kong inaangkin po na ako po ay cancer-free na. May 3 nag-positive na lang po na lymph nodes, pero after nung radiation po kasi ay totally sinunog na po kasi to. Sinusunog. Hindi pag radiation, para siyang laser, sinusunog. Kaya ito pong part na to, sinunog to. Sunog siya. Pero ngayon po, okay na uli. Bumalik na siya sa normal. At sa susunod na October, mammography naman, ipapamammography po ako. At aalamin yung result kung totally clear na po ako. And ako ay patuloy na nananampalataya na pinagaling na po ako ng Panginoon. Sa Diyos po, ang lahat ng papuri at pasasalamat.